Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, Pasko na. May natitira pa ba sa inyong 13-month pay at Christmas bonus? Ang Kapaskuhan po talaga ay panahon na kung kailan napakahalaga ng pagbabudget. Pinaghahandaan natin ang kaliwat kanang Christmas party, exchange gifts, at lalo na para sa handa natin sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon at syempre bagong taon. Sa panahong ito, hindi lang tayo nagbabudget, pati na rin ang pamahalaan. Nabatikos ang inihaing national budget ng Bicameral Conference Committee para sa taong 2025. Binawasan o tinanggalan pa nga ng budget ang ilang mahalagang ahensya ng pamahalaan at mahalagang programa para sa mga batayang sektor tulad nga ng edukasyon, tulad nga ng healthcare, di po ba? Ang sektor ng edukasyon na ayon sa 1987 Constitution ay dapat makatanggap ng pinakamalaking budget, ay nakatanggap ng malaking pagbawas ng pondo. Ang budget ng DepEd ay nabawasan ng 12 million pesos at ang Commission on Higher Education o ang CHED naman ay natapesan ng 30 bilyong piso. Abay na po na rin ang zero subsidy para sa PhilHealth. Ayon kay Senadora Grace Poe, walang inilaang subsidiya ang pamahalaan dahil kailangan munang gamitin ng PhilHealth ang reserve funds nito sa napakahalaga na 600 bilyong piso. Samantala, biglaan namang lumobo ang pondo ng Department of Public Works and Highways mula 825 bilyong piso abay naging 1.1 trilyong piso ito. Isa pa sa mga probisyong kino-question ngayon ay ang 26 bilyong pisong inilaan para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang pondong ito ay paghahatian ng dalawang kapulungan ng Kongreso, 21 bilyon piso para sa mababang kapulungan at 5 bilyon para naman sa Senado. Binatikos ito dahil maaari daw itong maging pork barrel na baka mapunta sa vote buying ng mga tatakbong muli sa darating na halalan. Itinanggi naman ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga batikos na ito at sinabing ang AKAP funds ay mapupunta at ipinamahagi lamang ng DSWD. Sa kabila ng mga pagbabatikos at pagkadismaya ng marami kapanalig, idiniin ni Pangulong BBM na ibabalik ang budget ng DepEd. Ngunit sa usapin ng PhilHealth subsidy, nanindigan naman siyang hindi bigyan ng subsidya ang ahensya. Aniya, hindi nagagamit ang pondo nitong maaari pang gamitin ng ibang ahensya. Habang sinusulat nga natin ang editorial na ito kapanalig, nangako siyang pipirmahan ng national budget bago matapos ang taong 2024. Matagal na panahon na nating naririnig kapanalig ang mga suliranin at pagkasamantala sa pondo ng bayan, katulad nga ng pagwaldas ng confidential at intelligence funds at ang binalak na paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit may mga pondo pa ring nilalaan sa maaaring pagsamantalahan o gamitin para maimpluwensyahan ang mga botante, lalo na't malapit na ang susunod na halalan? Pinapaalalahan na ng ating mga pinuno ng panlipo ng turo ng Santa Iglesia na maging wais at planado sa pagbabudget ng pondo katulad ng ating pagpaplano para sa Kapaskuhan. Ayon sa simbahan, ang paggamit ng pondo ng bayan ay dapat nakabatay sa prinsipyo ng common good at dapat maging instrumento ito ng kaunlaran at pagkakaisa. Sa konteksto ng ating national budget, dapat maging wais ang ating mga pinuno. Bigyan prioridad nila ang mga batayang sektor ng edukasyon at kalusugan sa pamamagitan ng pagbabalik ng budget na nakalaan sa mga ito. Iwasan din ang pagkasamantala sa pondo ng bayan para sa makasariling interes. Di po ba? Bilang mga mamamayan, alamin at maging critical tayo sa kung paano ginagastos ng pamahalaan ang pera na nagmumula sa ating bulsa. Kaya mga kapanalig, ang ating pamahalaan ay dapat maging mabuting katiwala ng budget ng bayan na magbibigay sa atin ng maayos at panatag na bagong taon. Ayon nga sa Lumang Tipan, Kawikaan 29:4,
ang kaharian ay matatag kung ang hari ay makatarungan. Ngunit ito ay mawawasak kung sa salapi siya ay gahaman. Kapanalig, eternal vigilance is the price of democracy. Bantayan po natin. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.